New Original Smartwatch Pro Maxis Smartwatch plus TWS Pro, mabibili lamang sa halagang $1,099. I-click lamang ang link sa comment section. Hindi nakakuha ng gaanong tulong sa opensa si Shai Gilgeous-Alexander mula sa kanyang mga teammates nitong Martes ng araw. Ngunit hindi niya ito kailangan. Pinangunahan ng Thunder All-Star ang rally mula sa 14-point deficit sa first half upang pamunuan ng Oklahoma City sa isang 100-96 na panalo laban sa Dallas Mavericks. Sa pagkapanalo, tie na ang serye ng Thunder sa Western Conference Semifinals sa 2-2 upang maiwasang bumalik sa Oklahoma City na nasa bingit sa eliminasyon. Sa isang grind na laro para sa parehong team, si Gilgeous-Alexander ang naging star sa palabas na may 34 points. Tinulungan niyang ibalik ang Thunder mula sa 22-8 deficit sa first quarter at pinangunahan ng 9-0 run sa fourth quarter na nagbigay sa Thunder ng lead sa 89-86. Hindi na muling na-trailed ang Oklahoma City. Ang rally ng Thunder kasama ang missed shot na free throw ni Doncic ang nagbigay ng panalo sa OKC. Nahirapan ang Thunder sa halos buong laro sa laban sa masikip na depensa ng Dallas na paulit-ulit na hinahamon ang mga pagsisikap ng Oklahoma City sa paint. Ngunit namayagpag si Gilgeous-Alexander habang ang mga All-Stars na sina Luka Doncic at Kyrie Irving ay nahirapan sa opensa para sa Mavericks. Nagkaroon ng pagkakataon si Doncic na itabla ang laro sa free throw line sa huling segundo. Ngunit na-miss niya ang una sa dalawang shots habang ang Dallas ay nasa 96-94 na may 10.1 seconds na natitira. Si Gilgeous-Alexander naman ay ang tumapos sa laro sa pamamagitan sa dalawang free throws na may 1.4 seconds na lang para siguraduhin ang 4 na puntos na panalo. Pinangunahan nina PJ Washington kasama ang dominanteng effort sa paint. Agad na kontrolado ng Dallas ang laro. Ang Mavericks ay nanguna ng 30-20 pagkatapos ng unang quarter at 54-43 sa halftime. Marami sa kanilang unang trabaho ay nagawa nila sa boards na may 13 of 5 rebounding edge sa first quarter at 22-17 advantage sa halftime. Nag-respond ang Thunder at pinigilan ang opensa ng Dallas sa third quarter. Si Gilgeous-Alexander ay nagtala ng 12 points sa quarter habang nagtapos ang Thunder sa 22-12 run upang bawasan ang deficit sa 69-65 sa pagpasok sa fourth. Nagtapos si Gilgeous-Alexander na may 34 points, 8 rebounds, 5 assists at 2 steals habang nag-shoot ng 14 of 27 mula sa field. Na-miss niya ang kanyang nag-iisang 3-point attempt. Dumagdag si Holmgren ng 18 points, 9 na rebounds at 4 na blocks habang nag-shoot ng 6 of 9 mula sa field. Sa ibang balita naman mga kaibigan, nang inisip ng lahat na bagsak na ang Denver Nuggets, bumalik sila kasama ang lakas. Ang Nuggets ay nahulog sa 0-2 sa series hole laban sa Minnesota Timberwolves matapos matalo sa 2 laro sa harap sa kanilang home crowd. Sa Game 3 at 4 na naka-schedule sa Minnesota, halos lahat ay nagpasya na sa kapalaran ng Nuggets. Pagkatapos ng 2 nakakahiya na pagkatalo, nagawa ng Denver na mag-channel ng bagong lakas at nagmukhang defending NBA champions muli. Nagtapos ang Nuggets na tinalo ang Timberwolves sa Game 3 at 4. Wala pang home team ang nanalo sa harap sa kanilang home crowd sa seryeng ito. Sa paparating na Game 5 sa Denver, umaasa ang Nuggets na mababago nila ang senaryong iyon at posibleng makuha ang lead sa serye. Bagamat nakakahiya ang unang 2 pagkatalo, hindi kailanman binilang ng Nuggets ang kani-kanilang sarili na out. Ayon kay Nikola Jokic, ang mga pagkatalo ay talagang nagpapatibay sa kanila bilang isang team. Ayon sa TNT, mas pinalakas kami nito. Mas nagkakaisa kami bilang isang team, sabi ni Jokic. Nakaranas kami ng dagok at bumangon kami muli. At sana ay maipagtanggol na namin ang home court ngayon. Huwag maliitin ang puso ng isang champion, ayon rin kay coach na si Michael Malone. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Denver kaya ang mananalo sa series na ito? Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, hindi lihim na kailangan ng Golden State Warriors na gumawa ng malaking hakbang ngayong off-season. Ngunit sino ang maaari nilang targetin?
Ayon kay Sean Devaney ng Heavy Sports sa Inside the Warriors, nasa radar ng ilang mga tao sa NBA ang forward ng New Orleans Pelicans na si Brandon Ingram. Para sa kung ano ang hinahanap ng Warriors, si Ingram ang tipo ng player na nasa merkado nila dahil siya ay isang player na nakakapuntos at medyo mas mababa ang presyo kaysa sa sinuman, ayon sa isang Western Conference executive kay Devaney. Ngunit alam mo, kung mapanatili mo siyang malusog, mag-ingat ka sa kanya dahil maaari kanyang dalhin. Bata pa siya, may edad na 26-year-old at yun ang talagang gusto nila. Siya ay isang wild card. At nakita natin siya na naglaro siya ng 30 minutes laban sa Washington at nagtala ng 40 points. Ginawa niya iyon ng 2 beses. Kapag nasa tamang kondisyon siya, siya ay isang mapaminsalang scorer. Ayon sa isang Western Conference executive kay Devaney, iyan mismo ang kailangan ng Golden State kasabay sa star point guard na si Steph Curry na hindi nakatanggap ng maraming suporta sa scoring department nitong 2023-24 NBA season. Nag-average si Ingram ng 20.8 points sa 49.2% shooting nitong nakaraang regular season kasama ang New Orleans, kasama ang 5.1 rebounds at 5.7 assists sa 32.9 minutes bawat laro. Ang 2020 NBA Most Improved Player ay nahirapan na manatiling malusog. Lumalahok lamang sa 225 sa last 318 games ng Pelicans at ang kanyang mga numero ay bumaba mula sa career high na 24.7 points bawat laro noong nakaraang season. Ngunit sa sukat na 6'8" na may maraming versatility, maaaring pumasok si Ingram sa sistema ni Coach Steve Kerr ng Warriors bilang isang karagdagang scoring threat, lalo na't hindi tiyak ang kinabukasan ni Klay Thompson sa Bay Area at si Andrew Wiggins ay galing sa isa pang hindi magandang taon. Maari mo siyang ilagay sa 4, maari siyang mag-switch sa maraming posisyon, maari siyang maglaro sa 3 or 2, ayon sa isang Eastern Conference GM tungkol kay Ingram. Naging napakagaling din niyang playmaker. Iyan ang tipo ng versatility na gustong-gusto ni Steve Kerr. Maaaring tatanungin mo ang kanyang toughness. Ngunit ilagay mo siya sa tabi ni Draymond Green at magbabago iyon. Hindi sigurado ang New Orleans kung gusto nilang bayaran siya. Kaya maraming team ang nakatingin sa kanya. Marahil may 10 to 12 teams na nagbabantay sa kanya, minomonitor siya. Inilahad ni Devaney ang posibleng trade package na sina Chris Paul, Moses Moody at isang future first-round pick para kay Ingram o isang deal na nakasentro kay Wiggins at Moody. Si Ingram ay may kontrata para sa 2024-25 season na nagkakahalaga ng $36 million. Ang huling taon sa 5 taong kontratang extension na kanyang pinirmahan noong 2020. Habang ang 26-year-old ay due na para sa isang malaking extension, tiyak na maaaring ito ay isang sugal na handang kunin ng Warriors. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.